Sa gitna ng ruthless city na sakop ng Hehuan sect, hindi napigilan ng mga tao sa paligid ang mapatingin, at may ilan pang pabulong na humanga sa lakas ng loob at tindig ng lalaki. Habang patuloy silang sumusulong, may mga matang nagmamasid at mga boses na sabik na masaksihan ang susunod na mangyayari. Maya-maya pa, dalawang babaeng may mapangakit na kilos ang lumapit kay Bai Qingling, hayagang ng akit habang minamaliit si Saint Singer, ipinapakitang wala silang respeto sa batang kasama niya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang bumigat ang paligid at pinatawag ni Saint Singer ang Ghost General at agad pinatay ang dalawang babae, balot ng madilim at lilang enerhiya, dahilan para magulat ang lahat. Nanatiling kalmado si Bai Qingling habang si Saint Singer ay napatingala, bakas ang galit at pagkasuklam sa kanyang mukha nang marinig ang mga walang galang na salita. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong kalye at nagsitakbuhan ang mga tao, habang sumisigaw na si Saint Singer ay isang ghost cultivator at kailangang ipatawag ang City Master. Sa gitna ng kaguluhan, malamig na ipinaliwanag ni Bai Qingling na kusang aanihin ng Ghost General ni Saint Singer ang soul essence ng mga kalaban, ngunit wala siyang interes sa mga mababang uri ng target sa lugar na yon. Sa halip, sinabi niyang kapag nakarating sila sa punong himpilan ng Hehuan sect, mas marami roong karapat-dapat na pagtuunan ng pansin. Narinig iyon ni Saint Singer at agad na nagmingming ang kanyang mga mata, ngunit nang maisip ang mga babaeng humahabol sa kanyang master, mariin niyang ikinuyom ang mga kamao at buong determinasyong nangakong poprotektahan ang katawan ni Bai Qingling, anuman ang mangyari. Sa gitna ng tensyon, may mapanuyang tanong na bumitaw tungkol sa uri ng proteksyong iyon. Isang pulang mata ang bumungad sa dilim habang binigkas ang pangalan ni Bai Qingling, at ang maikling tugon nito ay sapat upang iparamdam ang kumpiyansa at kawalan ng takot. Tahimik ngunit malamig ang tinig ni Bai Qingling nang makilala ang dumating. Malinaw na si Lord Ren ang nasa harap niya, at mula sa berdeng liwanag sa mukha nito ay agad niyang nahinuha ang pagkabigo at kawalan ng bakas ng asawa. Sa galit na salaysay ni Lord Ren, isiniwalat niyang dapat sanay dumiretso ang sasakyang panghimpapawid ng Asura Hall sa punong himpilan ng Hehuan sect. Ngunit sa kagustuhan ng kanyang asawa ay tumigil sila sa Ruthless City, at sa mismong pagpasok nila ay bigla itong naglaho. Mas lalong sumiklab ang tensyon nang ipahayag ni Lord Ren na kahit humingi siya ng tulong sa pinuno ng lungsod ay wala silang natagpuan, at ngayon ay narito rin si Bai Qingling, kaya't imposible raw na ito'y simpleng pagkakataon. Habang naggangalit ang akusasyon, nanatiling kalmado si Bai Qingling, tahimik na sinusukat ang sitwasyon, batid na ang taong kaharap niya ay isa lamang mabangis na aso kapag wala ang tunay nitong sandigan. Sa huli, malamig na tumalikod si Bai Qingling at walang emosyon na nag-utos na umalis na sila, malinaw na wala siyang oras sa walang saysay na gulo at handang ipasa ang anumang susunod na hakbang sa iba. Nanlaki ang mata ni Lord Ren sa galit at gulat habang nakatitig kay Bai Qingling, hindi makapaniwalang basta na lamang siyang tinalikuran sa gitna ng lansangan. Habang papalayo si Bai Qingling, mariin pinigilan ng kanyang isipan ang paghabol, hindi dahil sa takot kundi dahil batid niyang magiging magulo at delikado ang kahihinatnan kung ipagpapatuloy pa ang sabupaan. Napakagat si Lord Ren sa labi, pilit nilulunok ang sama ng loob, malinaw sa kanyang mukha ang pagkadismaya at pagkabigo sa sariling kawalan ng lakas ng loob. Sa gitna ng pagguho ng kanyang loob, napaisip siya kung ito nga ba ang realidad at kung siya ba mismo ang tunay na dahilan ng lahat, hanggang sa tuluyan niyang amining hindi siya naglakas loob na habulin si Bai Qingling. Kasabay ng pag-amin na yon, biglang umilaw ang mahiwagang liwanag, hudyat ng matagumpay na pagsasanib at pagkamit ng puntos, tahimik na minarkahan ang pagbagsak ni Ren Qianfan. Nagpalit ang tagpo patungo sa palasyo ng City Lord ng Ruthless City, kung saan ang bulwagan ng konseho ay naliligo sa liwanag ng mga parol sa ilalim ng tahimik na kalangitan. Sa loob ng bulwagan, malamig na tinanong ng ginang ng Ruthless City kung naparusahan na ang mga panday na sangkot sa pagsasaayos ng tirahan, malinaw ang diin sa bawat salita. Buong yabang niyang ipinaliwanag na pinaghihinalaan ang mga iyon na gumamit ng mga batong anino upang lihim na mag-record, at para sa kanya, iyon ay isang krimeng hindi kailanman mapapatawad. Maingat namang tumutol ang City Lord ng Ruthless City, si Zurulai, sinasabing tila sobra ang parusa at ang mga iyon ay gumagawa lamang ng kanilang tungkulin, nagbabala laban sa paglikha ng mas malaking gulo sa panahong ito. Sumabog sa galit ang ginang ng Ruthless City habang tinutuligsa ang pagdududa sa kanya at sa kanyang mga kapatid, ipinagmamalaking kahit ang Sect Master G ay tinatrato sila ng may sukdulang pag-aruga. Agad na sumingit ang City Lord, pinipigilan ang pagtatalo at ibinalita na dumating na sa Ruthless City sina Han Jining at Ren Qianfan, at ang lahat ay eksaktong nangyayari ayon sa hula ng Sect Master Jai.
Sa marahas na gulat, mariing kinumpirma ng ginang ang pangalan ni Han Jining, halos hindi makapaniwalang tunay itong naroon na. Maingat na ipinaliwanag ng City Lord na noong kandidato pa si Lady Ren sa mga santo ng Hehuan sect, siya mismo ang personal na nagsanay dito, at ang biglaang pagdating nito ay maaaring pagbabalik utang sa dating kabutihan. Nataranta ang ginang at agad na itinanggi ang posibilidad, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan ay iginiit na sundin ang utos ni Sect Master G at samantalahin ang pagkakataong lipulin ang dalawa. Nagpalit ang tagpo sa timog na hangganan ng Ruthless City, kung saan tahimik na nakatindig ang mga patay na puno sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Sa gitna ng buwan, isang figurang lumilipad ang dahan-dahang bumagtas sa kalangitan, aninong tila nagbabadya ng paparating na kaguluhan. Sa ilalim ng buwan, tahimik na lumutang si Bai Qingling, iniisip na ayon sa orihinal na takbo ng kwento ay dapat pumasok si Han Jining sa lihim na Peach Blossom Realm sa loob ng Ruthless City. Kumislap ang pulang liwanag sa mata ni Bai Qingling. Biglang tumigil si Bai Qingling at tumingala, ramdam ang kakaibang presensya. Malamig ang tanong sa kanyang isip kung sino ang biglang lumitaw sa paligid. Sa isang kisap mata, may mga bisig na yumakap sa kanya mula sa likuran, mainit at pamilyar, sapat upang maputol ang tensyon sa hangin. Magkasabay silang lumutang sa gitna ng liwanag, magkadikit ang mga katawan, tila hiwalay sa mundo at sa lahat ng banta sa ibaba. Marahang bumigkas ang babae ng mapang-akit na tanong, tinatawag siyang masamang lalaki, malinaw na siya mismo ang hinahanap nito. May bahagyang ngiti si Bai Qingling habang paalala niyang bago sila umalis, ipinangako niyang sila lamang dalawa ang magkasama. Nanlaki ang mata ng babae sa biglaang gulat, baka sa kanyang tingin ang hindi inaasahang emosyon. Sa ilalim ng mahiwagang liwanag, lumambot ang kanyang mukha, nanginginig ang tinig habang tinatanong kung bakit siya umiiyak. Ibinaba niya ang tingin at mariing tumanggi, sinasabing huwag siyang tanungin dahil hindi siya sasagot. Napatigil si Bai Qingling, bahagyang nakabuka ang labi na parabang may gustong itanong ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa huli, malamig niyang pinasya na huwag nang magtanong pa. Napatingin si Han Jinyang sa kanya, namumula ang pisngi at nanginginig ang mga mata, halatang hindi niya inaasahan ang sinabi ng lalaki. Biglang hinila ni Han Jinyang ang kwelyo ni Bai Qingling, mariing nakatingin sa kanya, habang tinatanong kung hindi na ba talaga siya magtatanong. Hindi na napigilan ni Han Jinyang ang sarili at mariin niyang sinabi na magsasalita pa rin siya, kahit ayaw niyang tanungin. Sa isang iglap, itinulak niya si Bai Qingling at tuluyang napabagsak ito sa lupa sa ilalim ng madilim na kalangitan, habang ang galit at hinanakit ni Han Jinyang ay tuluyang sumabog. Nakapatong si Han Jinyang sa ibabaw ni Bai Qingling, nanginginig ang boses habang inaalala ang nakaraan kung saan itinuring niya itong parang isang Diyos na tagapagligtas, ngunit sa huli ay itinakwil lamang siya. Humagulgol si Han Jinyang habang nakasubsob sa dibdib ni Bai Qingling, mahigpit ang kamao at punang pagsisisi at pananabik ang bawat salita. Inamin niyang kahit gawing kasangkapan o sunod-sunuran siya noon, handa pa rin sana siyang sumunod basta't tinanggap lamang siya ng lalaki. Muling hinawakan ni Han Jinyang ang kwelyo ni Bai Qingling at ipinaalala ang mga salitang sinabi niya matapos ang pagtanggi noon, ang pangakong magbibigay siya ng regalo upang magbago ang isip nito. Doon nagsimula ang lahat ng dalhin siya ng lalaki sa lugar na yon. Habang nagsasalita, sumagi sa isip ni Han Jinyang ang alaala ng mga panahong sinaktan at hinamak siya ng iba, ang mga sandaling wala siyang masandalan. Ipinangako noon ni Bai Qingling na kapag siya'y tinaboy at sinaktan ng iba, doon siya maaaring pumunta upang humanap ng kaaliwan. Sa ilalim ng bituin, sinabi ni Han Jinyang na ang lugar na ito ang sagradong kanlungan ni Bai Qingling, isang espasyong hindi dapat pasukin ng kahit sino. Bawat bulaklak dito ay tanda ng mga depensang itinayo niya upang protektahan ang sariling puso. Bumagsak ang kamay ni Bai Qingling sa lupa, mabigat at puno ng pag-aatubili. Tahimik niyang hinarap ang bigat ng mga alaalang matagal na niyang iniiwasan. Magkalapit silang dalawa habang inamin ni Bai Qingling na noon ay wala rin siyang kapangyarihan. Ang tanging nagawa niya ay huwag maging isa sa mga sugat na sasakit kay Han Jinyang. Halos magdikit ang kanilang mga labi habang nananatiling nakabitin ang mga salitang sa gitna ng kagubatan, mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Sa yakap na yon, nagsalubong ang sakit, pananabik, at matagal ng kinimkim na damdamin. Napamulagat si Han Jinyang, namula ang pisngi habang napabulong ng kanyang pangalan. Nalito siya sa emosyon na biglang sumiklab sa dibdib niya. Napapikit si Han Jinyang, nanginginig ang hininga at bahagyang nakabuka ang labi. Pilit niyang pinipigil ang damdaming unti-unting kumakawala. Ngumiti si Bai Qingling at mariing sinabi na ito ang tunay niyang sagot bilang Demon Lord Qingling sa Yonjainer ng nakaraan. Napatigil si Han Jinyang, namumula at nanginginig ang katawan, habang tuluyang gumuho ang mga depensang matagal niyang itinayo sa paligid ng puso.
Mahigpit na hinawakan ni Han Jinyang ang dibdib ni Bai Qingling, ramdam ang tibok na matagal niyang kinamuhian, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Sa ilalim ng mga puno, sumabog ang galit ni Han Jinyang habang paulit-ulit niyang sinisi si Bai Qingling bilang isang bulok at masamang lalaki. Sa bawat sigaw, mas lalong bumibigat ang sakit na matagal niyang kinimkim. Napayuko si Han Jinyang, namumula ang mukha habang pilit tinatanggap na wala na raw saysay ang lahat. Sa isip niya, imposibleng magsimula silang muli. Tahimik na tumayo si Bai Qingling sa harap niya at mariing sinabi na posible pa rin ang isang bagong simula. Walang pag-aatubili sa tinig niya, tanging katiyakan lamang. Itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay at pinakawalan ang makapangyarihang enerhiya na kumislap sa hangin. Sumabog ang liwanag sa paligid ng puno at ang enerhiya ay kumalat na parang alon sa buong kagubatan. Unti-unting namukadkad ang mga bulaklak sa mga sanga, pinupuno ang gabi ng kulay at bagong buhay. Ang dating malamig na lugar ay naging masigla at mainit. Sa ilalim ng ulang talulot, magkatapat silang dalawa, tila nakatayo sa hangganan ng nakaraan at kasalukuyan. Maingat na inabot ni Bai Qingling ang kamay ni Han Jinyang at binigkas ang mga salitang naglalarawan sa mukha niyang parang bulaklak ng tagsibol, banayad at puno ng pag-asa. Sa ilalim ng ulang talulot, marahang inilapit ni Bai Qingling si Han Jinyang at may bahagyang ngiting pabirong tinanong kung papayag ba siyang mapitas ang bulaklak ngayong gabi. Samantala, sa ibang lugar, isang babae ang tahimik na nakaupo sa ibabaw ng bato sa harap ng rumaragasang talon, tila may iniisip na mabigat at hindi kayang bigkasin. Ipinakilala siya bilang si Feng Lixie, ang senior disipo ni Bai Qingling, na lihim na gumagalaw sa dilim bilang isang undercover. Walang pag-aatubili niyang sinita ang isang lalaking palihim na lumapit, tinatanong kung bakit hindi na lang magsalita ng direkta. Nahiyang nagpaliwanag ang lalaki, sinabing pinayuhan siya ni Feng Lixue na panatilihin ang distansya, kaya nag-alinlangan siyang lumapit. Lumantad ang kanyang ngiti habang ipinakilala ang sarili bilang si Lin Mo, ang ikatlong prinsipe ng dakilang Chu Empire. Diretsahang sinabi ni Lin Mo na naparoon siya upang magpaalam kay Feng Lixue bago siya tuluyang umalis. Nagtaka si Feng Lixue nang banggitin ni Lin Mo ang silangang lupain at tinanong kung ano ang pakay niya roon. Buong kumpiyansang ipinaliwanag ni Lin Mo na tinawag siya ng banal na nilalang at sinabing nagbabago na ang kapalaran at pabor na ngayon sa kanya. Ibinunyag niyang sasabog na ang ikatlong digmaan laban sa mga demonyo at nauna na roon ang kanyang ikasyam na kapatid upang kumilos. Sa huli, umiti si Lin Mo ng may malamig na determinasyon at tahasang sinabi na ang pakay niya ay patayin si Bai Qingling. Biglang nagdilim ang tingin ni Feng Lixue habang binibigkas ang pangalan ni Bai Qingling, halatang may nabubuong desisyon sa kanyang isip. Mahinang sinabi ni Feng Lixue na kung iyon ang nais ng tadhana, wala siyang ibang pagpipilian kundi gumawa ng isang hakbang na kayang baguhin ang daloy ng mundo. Naalala niya ang mga salitang minsang binitiwan ng lalaking iyon, at buong tapang niyang inamin na siya ang disipulong pinakamalapit sa kanyang anyo at kaisipan. Sa loob ng marangyang silid, napabuntong hininga si Lin Qianqian habang nakaupo sa unan, ang paligid ay tahimik, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na may sariling nilalaro. Marahan niyang binigkas ang pangalan ni Bai Qingling habang nakatitig sa kanya, sinusukat ang presensyang may halong pagtataka at interes. Sa isip niya, ito ang itsura ng isang tunay na lalaki, at sa sandaling iyon, napagtanto niyang parang nasayang lamang ang mga panahong lumipas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang tagapag-ulat, magalang na yumuko at nagsabing may mahalagang balita siyang dala. Ipinahayag niya na dumating na sina Han Jinyang at Ren Qianfan sa Ruthless City, at handa nang simulan ang unang hakbang ng plano sa lalong madaling panahon. May bahagyang iti si Lin Qianqian habang kinukumpirma ang plano, ang patayin ang dalawa mula sa Asura Hall at ipataw ang lahat ng sisi kay Bai Qingling. Nag-atubili ang tagapag-ulat at maingat na nagtanong kung talagang walang butas ang plano, lalo na kung sakaling magkasama si Bai Qingling at Han Jinyang. Kampanteng umiti ang lalaki habang sinasabi na kilalang kilala niya ang ugali ni Bai Qingling, kaya tiyak siyang hindi magkakamali ang plano. May bahagyang pag-aalinlangan, tinanong ni Lin Qianqian kung para sa huling hakbang ng plano ay kailangan pa ba niyang ialay ang sarili kay Bai Qingling. Habang naiisip niya ang ibang bagay, muling nagtanong kung talagang itutuloy pa rin ba nila ang plano gaya ng napag-usapan. Maingat na ipinaliwanag ng lalaki na ayon sa orihinal na plano ng banal na nilalang, gagamitin nila ang lihim na teknik upang higupin ang demonic energy ni Bai Qingling at tuluyang selyuhan ang kanyang core. May bahagyang panunuyan niyang iminungkahi na maaari ring direktang tamaan ang extreme young point gamit ang demonization blade upang hindi na kailangan mawala ang virginity. Ngunit agad ding pumasok sa isip ng babae na hindi madaling itago ang demonization blade, at kapag nagduda si Bai Qingling, magiging napakagulo ng lahat.
Sa huli, pinilit niyang patatagin ang sarili at sinabi na kung walang ibang gagawa nito, siya na mismo ang bababa sa impyerno alang-alang sa kapakanan ng mundo. Samantala, ang lalaki ay natigilan, bahagyang napailing at naglabas ng mahinang reaksyon, tila hindi inaasahan ang naging desisyon. Sa ibang lugar, binuksan ang eksena sa isang paalala na habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang taong labis na nag-aalala tungkol kay Bai Qingling. Namula ang pisngi ni Han Jinyang habang bahagyang napapikit, malinaw na tinatangay ng damdaming unti-unting bumabalot sa kanya sa ilalim ng ulang talulot. Biglang lumitaw ang malamlam na liwanag sa harap niya, nag-aanunsyo na matagumpay ang nangyaring koneksyon at biglang tumaas ang puntos na parang gantimpala ng kapalaran. Mahigpit na niyakap ni Han Jinyang si Bai Qingling, tila ayaw nang pakawalan ang sandaling matagal niyang hinintay sa gitna ng kulay rosas na liwanag. Sa ere, kumislap ang isang manipis at makinang na hibla ng enerhiya, dahan-dahang bumabagtas sa pagitan nila na parang tahimik na pangako. Namumula at walang pag-aalinlangan, diretsahang sinabi ni Han Jinyang na gusto niya si Bai Qingling at nais niyang mapasakanya siya sa sandaling iyon. Ngumiti si Bai Qingling nang may bahagyang tuwa at kumpiyansa, sinasabing paano niya matatanggihan ang paanyaya ng isang ginang na kusang lumalapit. Habang dumarampi ang mga talulot, inilapag niya ang kamay sa hita ni Han Jinyang at binanggit na sa gabing puno ng bulaklak at maliwanag na buwan, ito ang tamang oras. Sa isang maayos at kontroladong galaw, inangat niya si Han Jinyang, at sa gitna ng katahimikan ng gabi ay sinabing panahon na upang magsayaw silang dalawa. Sa isip niya, malinaw ang susunod na hakbang, gamitin ang isang lihim na pamamaraan upang ganap na maunawaan at makuha ang kakanyahan ng katawan sa harap niya, sumagirin sa kanyang isip ang banta sa labas, na maaaring matagpuan na ng kalaban ang daan patungo sa lihim na lugar anumang oras. Biglang napalingon si Han Jinyang sa marahang tawag ng asawa niya mula sa labas, bakas ang gulat sa kanyang mga mata habang naliligo sa kulay rosas na liwanag ng mga talulot. Mahinang bumuka ang labi ni Han Jinyang at may pag-aalinlangang sinabi na hanggat hindi pa niya tuluyang tinatakwil asawa ko pa rin siya, maaaring sa ibang araw na lamang. Ngunit malamig ang tugon na dumating, mariing pinutol ang sandali at sinabing wala ng oras para sa paghihintay. Ngumiti si Bai Qingling ng bahagya, ang tinig ay mababa at determinado, sinasabing bibilisan niya bago pa dumating ang asawa niya. Biglang umalingaw-ngaw ang isa pang boses, puno ng pag-aalala. Tinatawag ang kanyang guro at nagsasabing labis siyang nag-aalala sa matagal na pagkawala nito. Sa gitna ng pagdating ng bagong boses, umatras si Bai Qingling at hinarap si Han Jinyang, kapwa nila muling naramdaman ang bigat ng sandaling naputol. May bahagyang ngiti si Han Jinyang habang nagsasalita, hindi makapaniwalang pati ang batang pinalaki sa tabi niya ay nasangkot sa sitwasyong ito. Isang sigaw ang pumunit sa hangin habang tumakbo si Saint Singer patungo sa kanila, buong lakas na tinatawag ang kanyang master, at pilit siyang inaabot. Sa isang mabilis na galaw, sinalo ni Bai Qingling si Saint Singer papalapit, inangat siya palayo sa lupa upang hindi masaktan sa biglang paglapit. Marahang ipinatong ni Bai Qingling ang kanyang kamay sa ulo ni Singer at tinanong kung bakit siya mukhang isang nawawalang bata. Sa kabila ng mahigpit niyang tinig, may bahid ng pamilyar na lambing sa kilos na iyon. Napahinto si Singer, nalalaki ang mga mata habang pinipigilan ang luha, tila hindi niya alam kung paano tutugon sa biglang haplos. Biglang umigting ang paligid ng sumulpot si Han Jinyang, hawak si Singer at hinihila palayo. Kita sa kanyang anyo ang iritasyon at pagkainis na para bang hindi niya gusto ang nasaksihan. Sa loob-loob ni Singer, nag-aalab ang galit at paninibugho. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, ang kanyang master ay sa kanya lamang, at hindi siya papayag na agawin ito ng sinuman. Hindi nagtagal, dumating ang asawa ni Han Jinyang at agad na nagtanong kung ayos lang ang kanyang asawa. Ikinuwento niyang buong gabi siyang naghanap at sa tulong lamang ng City Lord Zhu niya sila natagpuan. Itinuro ni Ren Qianfan ang direksyon ng dalawa at galit na binigkas ang pangalan ni Bai Qingling. Sa kanyang tinig, halata ang paninisi at galit na matagal ng kinikimkim. Tahimik na sinalubong ni Bai Qingling ang sigaw habang yakap pa rin si Singer. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyong unti-unting bumabalot sa kanila. Samantala, lumipat ang eksena sa Ruthless City, sa bulwagan ng mga panauhin ng City Lord. Tahimik ang loob ng gusali, ngunit dama ang tensyong naghihintay na sumabog. Agad na inanyayahan ng isang tagapagsilbi na maupo ang dalawang panauhin kasamang naglakbay mula sa Asura Hall. Habang naglalakad si Bai Qingling kasama si Saint Singer, kapansin-pansin ang mahinahong ngiti sa kanyang mukha. Wari sinusuri pa rin sa isip ang naging asal ni Ren Qianfan kanina at kung gaano ito halos naging agresibo. Sa tamang sandali, dumating ang imbitasyon mula sa City Lord ng Ruthless City,
dahilan upang pansamantalang maisantabi ni Bai Qingling ang ibang usapin. Sa gitna ng bulwagan, may isang babaeng marikit ang anyo na lumapit at tila nagbiro kung bakit sila nahuli, sabay banggit na nagkaroon pa siya ng oras na magpalit ng kasuotan bago sila dumating. Kalmadong sinagot ni Bai Qingling na naging maayos at kasiya siya ang mga nangyari, isang pahiwatig na alam niyang ikalulugod iyon ni Lady Ren. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may bahid ng pag-ingat ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, naramdaman ang presensya ni Saint Singer na masayang ipinatong ang kanyang kokomelon sa ulo ng kanyang master na may inosenteng ngiti, tila ipinapahiwatig na magkasama nilang hinarap ang lahat. Sa kabilang panig, nagbago ang ekspresyon ni Han Jinyang nang mapansin ang hindi inaasahang transmisyon, halatang inis na inis dahil hindi ito napigilan ng isang disipulo. Mabilis na tumalim ang kanyang tingin habang malamig na tinanong kung may karapatan bang makialam ang sinuman. Sa gitna ng tensyon, lumitaw si Han Jinyang may mapanuksong ngiti, banayad ang galaw at malinaw ang pahiwatig sa kanyang mga salita, habang binabanggit ang salitang magkasama na para bang sinasadyang painitin ang sitwasyon. Mula sa kanyang upuan, kampante siyang naghayag ng mungkahi na muling gawin ang nangyari, isang alok na halatang may laman at intensyon. Sa gilid, kumuyom ang kamao ng asawa ni Han Jinyang kanina pa nagpipigil, bakas ang galit sa kanyang anyo. Samantala, napansin ni Saint Singer ang lahat at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanlaki ang mga mata bago siya ngumiti at magbiro na huli na siya at pagod na siya. Sabay hayag na pagnanais na makatulog na lamang sa tabi ng kanyang master. Ang biro niyang iyon ang naging mitsa ng banggaan dahil agad na sumiklab ang palitan ng insulto sa pagitan ng dalawang babae. Parehong mainit ang ulo at walang gustong magpatalo. Sa kasagsagan ng ingay, biglang sumugod si Ren Qianfan kanina pa nag-aalburuto, galit na humarap kay Bai Qingling at iginiit na tapusin na ang lahat dito at ngayon. Nanatiling kalmado si Bai Qingling, bahagyang nagulat sa sunod-sunod na lihim na transmisyon sa paligid, ngunit sa halip na umatras ay tahimik siyang nakinig. Sa huli, buong diin na sinabi ni Ren Qianfan na alam niya kung paano tinitingnan ng kanyang asawa si Bai Qingling at kung paano rin siya nito tinitingnan, at sa kabila ng lahat, kinilala niyang sa landas ng demonyo. Iisa lamang ang may sapat na lakas at tapang para humarap kay Mu Sheng.